Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Jun Ali. Tayo manalangin, mga minamahal. Opo, dakila mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pa, Jesus. Magandang hapon sa iyo. Sa unang panalangin, ang beloved Pastor Willis Tad Almeida, the end-time prophet of loving God. Salamat mula umpisa ng manalagawain. Ika'y kasama namin, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo, sa bawat bahagi ng aming banal na gawain, pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu, nagbibigay galak sa aming mga puso. Salamat, mahal na Panginoon. Bago ang lahat, patawarin mo ang bawat isa sa amin, saan man kami nagkulang, nagkakamali, sa isip, salita, sa gawa na hindi mo kanugdan, kahabaghan mo kami, mahal na Panginoon. Sakdalin mo kami sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Daluyan mo pagpapalang espiritual, ang mga labi ng iyong abang lingkod, sa ganang angin, wala akong magagawa. Hindi ko kaya kung wala ka, mahal na Panginoon. Ikaw maglagay mga salita, katagaan na dapat kong bigkasin, mahal na Panginoon. Buksan mong pangunawa ng aming mabilabid kapatiran sa lugar na ito, sa aming mga live webcast viewer na maunawaan nilang iyong banal na salita. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, and we bind the power of darkness, unbelief and doubts. Satan, cast out, cast out, cast out. Be bound to hell, be there forever and ever. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo tuloy-tuloy na sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Pero bago ang lahat, ako muna ay nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At hindi natin malilimutan ang magininto ang aral turo ng ating beloved, sa ating magulang sa mahal na Panginoon, ang ating dearly beloved Pastor Willis Tad Almeida. Pag-alala sa maginawang turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa pagbati sa mga Almeida family, mga minamahal, sa ating mga beloved preachers, ating beloved kapatiran, sa ating bisita na nandito ngayon, sa ating mga live webcast viewer, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba yung dagat, mga minamahal, sa ating mga OFW na palagi nakaantabay sa banal na gawain natin. Magandang hapon sa ating lahat at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, nandito tayo mga minamahal upang luwalhatiin natin ating mahal na Panginoon. Ang pag-aralan natin ngayon, mga minamahal, napakalaga ang maglingkod sa Diyos. Ang pag-aralan natin, ang maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Pag naglingkod para tayo sa ating mahal na Panginoon, tayo pararangalan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo, mga minamahal, pinili sa mga oras na ito, tinawag. Hindi man tayo sabay-sabay na tinawag ng mahal na Panginoon. Ngunit, mga minamahal, tayo'y tinawag, mga minamahal, sa kapanahunan, mga minamahal, sa pagtawag sa atin. Bakit? Dahil isa ka nga pinili ng ating Diyos. Sabi nga na banal na kasulatan, mga minamahal, hindi pa itinatag ang sanlimbutang ito, mga minamahal, ikay na'y pinili ng Diyos. Kaya magugulat ka, mga minamahal, may naunang tinawag, mga makasalanan, mga bisyo, mga minamahal, may mga karamdaman, ngunit, mga minamahal, ngayon nagpupuri sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay maglingkod sa Kanya, mga minamahal, at manampalataya sa Kanya para pagdating ng araw, ang bawat isa ay pararangalan ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Ang maglingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama, mga minamahal. Ito yung ating pag-aralan. Basahin natin o nating talata dito sa Juan 12:26. Kabanata ay 12 at ang talata ay 26. Amen. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin.
At kung saan ako naroon, ay doon naman siya doon. Ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil hindi lahat ng tao naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ay ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pero tanungin mo ang tao, mga minamahal, lilibo tayo sa buong mundo, mga minamahal, pero gusto nila ng langit. Di ba? Pero ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, kung gusto mo ng parangalan ka ng Diyos, magmana ka ng buhay na walang hanggan, dapat paglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil siya mismo nagsabi, kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. Susunod tayo, mga minamahal, sa yapak ng mahal na Panginoon. Ang palugdan ang Diyos, mga minamahal, sambahin ang ating mahal na Panginoon sa espiritu at katotohanan, mga minamahal. Sabi nga rin, saan daw naroon ang mahal na Panginoon, doon tayo pupunta. Kung tayo'y maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo na may maglilingkod sa Diyos, darating araw, pararangalan ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi ba yung paglilingkod, mga minamahal, na pag nakita lang yung kapatiran, mga minamahal, o nakita yung preacher, saka na lang maglingkod sa mahal na Panginoon. Saka sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, yun ang paglilingkod na pakitang tao lamang. Dahil alam natin, mga minamahal, kang paglilingkod natin sa Diyos, walang nakakita sa atin pero hayag sa mahal na Panginoon. Lahat nating ginagawa ay ito'y hayag sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang kailangan, mga minamahal, kung maglingkod tayo sa mahal na Panginoon, yung buong puso, buong kaluluwa, mga minamahal. Bakit? Dahil mula nang nating nakilala ang Diyos, tinanggap nating mahal na Panginoon, ang iba sa atin nasa lusak ng kasalanan. Ang iba, mga minamahal, tinaningan ang kanilang buhay ng doktor para lang, mga minamahal, tinaningan na sila, wala nang kagalingan ang kanilang karamdaman. Ang iba, hopeless na. Ngunit pasalamat sila, mga minamahal, dahil nung sila'y pinili ng Diyos, tinawag ng mahal na Panginoon ang iba, pamagitan lamang sa radio program, pamagitan sa TV program, mga minamahal. Nagkaroon sila ng pananampalataya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dating karamdaman nila, hopeless, tinaningan ng doktor, mga minamahal, ng 2 buwan, 3 buwan ang kanilang buhay. Ngunit nang sila'y lumaglingkod sa mahal na Panginoon, dinugtungan ang kanilang buhay, mga minamahal, ng mahabang buhay. Bakit? Nang sinanggap nila ang mahal na Panginoon, pinagaling ang kanilang karamdaman. Sa tao, imposible. Kaya mga minamahal, sa mga krusada natin, mga minamahal, kung minsan, pag tayo'y tumingin, mga minamahal, doon sa mga naka-stretcher, nasa wheelchair, mga minamahal, yung mga cancer nila, mga minamahal, na tinaningan na ng doktor, kung bilang tao, makapagsabi tayong imposibleng gagaling. Pero sa Diyos, walang imposible. Bakit? Dahil ang Diyos, mga minamahal, magdugtong ng buhay natin, ang gagawin lang natin, mga minamahal, paglingkuran ang Diyos. Kasabi niya, mga minamahal, ang naglilingkod sa akin, ang sino mang maglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. Dapat sundin pala natin, sumunod tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Para pagdating ng araw, mga minamahal, pararangalan tayo ng Diyos. Kaya walang lugi yung maglingkod ka sa Diyos. Mga minamahal, walang lugi. Makikita mo, mga minamahal, natutunan natin yung paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil sa ating magulang sa mahal na Panginoon. Nakita nila, mga minamahal, yung pagsunod nila, mga minamahal, pinagpala tayo. Dahil kung wala ang propeta ng Diyos, ang ating mahal na pastor, nagsakripisyo, mga minamahal, ilang 40 days na pag-aayuno, ipinangaral, mga minamahal, ang salita ng Diyos, na may Diyos nagpapagaling lahat ng uri ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao. Sana'y wala tayo dito ngayon. Dahil sa kanilang pangangaral, mga minamahal, kanilang sakripisyo, mga minamahal, sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Hindi basta-basta nadaanan ng magulang sa mahal na Panginoon. Way back 1975, mga minamahal. Bakit? Dahil ang sabi nila, mga minamahal, nung nangangaral sila, mga minamahal, iniwan ng
hanap buhay ng ating mahal na pastor sa dako ng Surigao. Politiko siya, mayaman siya mga minamahal, nagmimina sila mga minamahal. Ngunit nang siya tinawag ng Diyos, iniwan niya lahat. Pumunta ng Maynila, mga minamahal, upang ipangaral ang salita ng Diyos. Grabing kahirapan ang dinaanan. Ngunit siya'y umasa sa ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon mga minamahal, yung gawain ng Jesus Miracle Crusade, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba yung dagat, lumaganap. Bakit mga minamahal? Lahat ng mga walang pag-asa sa buhay nang sila'y lumapit sa mahal na Panginoon, napakinggan nila ang salita ng Diyos, na may Diyos nagbabago ng buhay. Nang sila'y tinanggap nila ang mahal na Panginoon, sila'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga minamahal, yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi yung paimbabaw, mga minamahal. Ang gusto ng Diyos, pag naglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, nakasentro, nakapokus ka sa mahal na Panginoon. Hindi pa pwede mga minamahal, maglingkod ako ngayon, sa sunod na buwan naman, mga minamahal, ayaw mong magtapat sa mahal na Panginoon. Kung wala ang magulang sa mahal na Panginoon, sa kanilang pagpupursigi, mga minamahal, sa kanilang pagsunod, sa kalooban ng Diyos, sana'y wala tayo rito ngayon. Mga minamahal. Ngunit dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, hindi sila sumuko, hindi sila umurender, mga minamahal, sa kahirapan man, sa pagpapala man, mga minamahal, kaya nandito tayo ngayon. Tayo nag-aani ng bunga ng kanilang pagluhod, mga minamahal. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kaya daw dapat, mga minamahal, tularan natin, mga minamahal, mahalimbawa ang magulang sa mahal na Panginoon. Yung mga turot aral nila, mga minamahal, hindi sila nagkulang sa atin. Mga minamahal, dapat natin tularan yung kanilang pananampalataya. Baging halimbawa natin ang ating magulang sa mahal na Panginoon. Basahin natin, Efesos 6:1, talon sa 6 hanggang 7. At tatalon sa talatang 6 at 7. Dito po sa talatang 1, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Dito po sa talatang 6 hanggang 7. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tularan daw natin ang ating magulang sa mahal na Panginoon. Ang nagturo sa atin, mga minamahal, ang sabi nga rito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Pagsundin pala natin, mga minamahal, ang kanilang maturo, ito'y matuwid sa harapan ng Diyos. At hindi tayo napahamak. Dahil yung anumang turo sa atin ng propeta ng Diyos, mga minamahal, mga anak, pag may problema ka, may karamdaman ka, wala kang ibang takbuhan. Kundi yung ating fasting house. Yung may makaramdaman, mga minamahal, dumating sa kanilang makaramdaman, mga problema, nung sila'y nag-ayuno, mga minamahal, ng 3 araw, mga minamahal, 2 araw pa lang, nagugulat sila, yung karamdaman nila, pinagaling na ng mahal na Panginoon. Yung problema naman nila, sinolve na ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, yung mga turo pala ng propeta ng Diyos, ng magulang natin sa mahal na Panginoon, matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sila mismo naging halimbawa natin. Bakit? Mga minamahal, hindi na ano ang gawain na ito, mga minamahal, kung hindi muna nag-ayuno ang ating mahal na pastor ng 40 days, mga minamahal, 40 nights na fasting, mga minamahal, upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya tuwing mananalangin ang ating mahal na pastor, kahit sa TV man lang, mga minamahal, magugulat ka yung anointing. Kasi pag sa pag-aayuno, may anointing, may kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung ating beloved kapatid, mga minamahal, sa dako ng Maynila, napanood lamang niya, 7 years siyang paralyzed, naka-wheelchair. Napanood niya, mga minamahal, sa Channel 13, yung ating mahal na pastor nangaral. Kung ikaw may karamdaman, wala ng pag-asa sa buhay, lumapit ka sa mahal na Panginoon. Habang nananalangin ating mahal na pastor, ihawak mo ang iyong kanang kamay sa TV screen.
at yung kaliwang kamay sa iyong karamdaman. Nung nanalangin na ating mga pastor, mga minamahal, kinasaot niya ang karamdaman, mga minamahal, lahat ng uring karamdaman, yung ating beloved kapatid, habang nakahawak siya, mga minamahal, sa TV, parang may kuryente na pumasok sa kanyang katawan. Pag sigaw ng ating mahal na pastor, hallelujah, praise the Lord, tumalon tayo ng 3 beses, nagulat yung naka-wheelchair na 7 taon na mga minamahal, bigla siyang tumayo, tumalon siya, pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos kasama natin, mga minamahal. Kasi sabi nga rito, mga minamahal, kung ano ang turo ng man of God, mga minamahal, ang propeta ng Diyos, ating talimahin, mga minamahal. At sabi nga rito sa 6, mga minamahal, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Palakpakan natin at mahal na Panginoon. Yun pala mga minamahal yung paglilingkod natin sa Diyos. Hindi lang mga minamahal na aawit ako, choir ako, aawit ako dahil kagustuhan ko. Aawit ako dahil mayroon nakatingin sa akin. Aawit ka pala mga minamahal, aawit tayo sa mahal na Panginoon dahil Diyos yung ating pinapalugdan. Diyos yung ating inaawitan, mga minamahal. Kaya magugulat ka, mga minamahal. Tinawag tayo rito, mga minamahal, upang palugdan ang Diyos. Kanya-kanya tayo, mga minamahal, dinaanang makaramdaman. Ang lahat na nandito, puro yung may mga problema at karamdaman. Ang iba dyan, tinanangan na ng doktor ang kanilang buhay, mga minamahal. Ngunit, nang sila'y lumapit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sila'y tumalima, mga minamahal, naglingkod silang may katapatan sa ating mahal na Panginoon, pinagaling ang kanilang karamdaman. Binago ang kanilang buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng amen. Kaya walang lugi yung maglingkod sa Diyos. Hindi sayang, mga minamahal. Bakit? Ano sabi nga nito? Yung paglilingkod daw natin, mga minilang pakitang tao. May Diyos o wala, mga minamahal, may preacher o may kapatiran wala, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Dahil bakit? Mga minamahal, ang tao, mga minamahal, pwede mong pagtaguan. Pero ang Diyos, kita ka kahit saan ka pupunta. Kahit magtago pa ka sa ilalim ng yungib, mga minamahal, kitang-kita tayo ng mahal na Panginoon. Alam ng Diyos yung ating pag-isip. Habang nakaupo ka dyan, alam ng Diyos ang iniisip mo, mga minamahal. Kaya mga minamahal, wala tayong maitago sa mahal na Panginoon. Yung paglilingkod daw natin, mga minamahal, katulad ng alipin ni Kristo. Mga minamahal, sabi rito, mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Yung paglilingkod natin sa Diyos, mula sa puso natin. Hindi pa imbabaw, mga minamahal. Ang sabi nga dito sa 7, maglingkod ka na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yung paglilingkod pa natin sa Diyos, mga minamahal, kailangan, mga minamahal, buong puso, buong kaluluwa, may takot ka, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Dahil pag may takot ka sa Diyos, mga minamahal, hindi ka makagawa ng kasalanan, matatakot ka. Magkasala ako sa harapan ng mahal na Panginoon, babalik ang Diyos, maimpyerno ako. Kaya mga minamahal, itong gawain na itong Jesus Miracle Crusade, pasalamat ang gobyerno. Bakit? Mga minamahal, dahil dito, dating mga drug addict, mga magnanakaw, mga minamahal, mga NPA, binago ng ating mahal na Panginoon. Katulad ko, mga minamahal, 1999, na-save ako, dati akong talamak na drug addict. Mga minamahal, 1992, nandun ako sa Dakong Maynila, isa po akong taxi driver. 92, 93, 95, mga minamahal, araw-araw nagsasabu inyong abang lingkod. Habang bumabiyahe ako, mga nakasabu ako, mga minamahal. Alas 7 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, may pang midnight stock pa, mga minamahal. Yung kinikita ko, tama lang. Doon sa pagsasabu ko. Hanggang nagkaroon ko ng karamdaman sakit sa baga. Ngunit mapalad ako. Dahil noon napanood ko sa TV ang ating mahal na pastor, kung sino yung mga drug addict, walang kapayapaan lumapit sa mahal na Panginoon. Isa lang nasabi ko, diyan ako babaguhin sa Jesus Miracle Crusade. Hinanap ko ang banal na gawain sa Dako pang Santa Maria, sa Wiltan, mga minamahal. Nung ako'y dumating doon, mga minamahal, mahaba yung aking buhok. Mahaba yung aking bigote, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon,
instant binago ang aking buhay. Nawala ang aking pagkalasinggero, nawala ang aking pagka-drug addict, instant binago ako ng Diyos. Sa tao mga imposible. Dahil di ba tayo, kung minsan mag-wish tayo tuwing New Year, hindi na ako iinom, hindi na ako maglalasing, hindi na ako makipag-away. Itong New Year. Ngunit mga minamahal, lalagpas ang isang linggo, isang buwan, babalik. Pero pag ang Diyos magbago sa iyo, mga minamahal, totally babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Sa Diyos, walang imposible, mga minamahal. Kaya yun ang bisyo ko dati, mga minamahal. Kaya makita mo dito, lahat binago ng mahal na Panginoon. Dahil bakit? Totoo pag ang Diyos magbago sa iyo. Yung paglilingkod mo, sincero sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang Diyos magbabago sa iyo. Kaya sabi nga rito, mga minamahal, yung maglingkod daw ka na may mabuting kalooban na gaya na sa Panginoon, hindi gaya ng tao. Dahil tao, nagbabago ang isip at puso ng tao. Pero pag nakasunod ka sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, totally babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Kaya malaki tayong tulong sa gobyerno, mga minamahal. Hindi kailangan na iparehab, hindi kailangan ikulong, mga minamahal. Bakit? Yung mga tao dito, mga maraming bisyo, mga minamahal, may mga kriminal dito, mga minamahal, mga NPA, nang lumapit sila, binago sila ng mahal na Panginoon. Sa ating beloved kapatid, Commander Talahib, Boy Talahib, mga sa dako ng Maynila. At si ating beloved Major Mangklad, mga minamahal. Isipin mo, nung si Major Kapalad, mga minamahal, ano pa siya sa serbisyo, hinahunting niya si Commander Talahib sa dako ng Bicol. Palagi sila mga, pagsabi ni, nandoon si Commander Talahib sa mga minamahal, itong lugar na to, pupuntahan ni Major Kapalad para huliin dahil talagang, ano siya ng Commander, mga minamahal, talagang matulog siya sa dako ng Bicol. Hindi niya nahuli-huli. Pero dumating ang araw, pinag-isa sila ng mahal na Panginoon. Noong nagpatutuo na sa Amoranto, si Commander Talahib, mga minamahal, bigya sang niyapos ni Commander Kapalad. Major Kapalad, mga minamahal. Bakit? Sabi niya, beloved brother, boy, ang tagal kitang hinahanap dati. Huhulihin kita, papatayin kita, ngunit dito tayo pinagtagpo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya malaking tulong ang gawain na to sa gobyerno. Bakit? Dito binabago ang mga minamahal, ang buhay ng tao, mga minamahal. Kaya mapalad tayo na napabilang sa gawain na ito, mga minamahal. Kaya itong paglilingkod natin, hindi sayang, mga minamahal. Hindi sayang yung ating paglilingkod. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tularan daw natin, mga minamahal, ang magulang natin sa mahal na Panginoon, yung sakripisyo nila, yung paghihirap nila, mga minamahal, yung sila ang nagturo sa atin, mga minamahal, paanong mananampalataya sa mahal na Panginoon. Nagturo sa atin, pababa sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya walang lugi ang paglingkuran ang Diyos. Mga minamahal, ang sabi pa nga rito, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, tularan daw natin, mga minamahal, mayroon tayong dadalhin, mga minamahal, na tayong nagturo, mga minamahal, sa atin ng salita ng Diyos, mga minamahal. Sino ba nagturo sa atin ng salita ng Diyos? Ang ating mahal na pastor, mahal na pastora, ang ating magulang sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, tularan natin sila, mga minamahal, ang kanilang pananampalataya. Kung ano yung sakripisyo na tularan natin. Dahil nung ating tinularan, yung tinuro nila, sinunod natin, mga minamahal, hindi tayo nalugi. Bakit? Pinagpala tayo. Dating walang mga sasakyan, mga minamahal. Dating kapos, mga minamahal, naglalakad papunta sa gawain, pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Pinagaling pa ang kanilang mga karamdaman. Binago ang kanilang buhay, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon. Kaya basahin natin dito sa Hebreo 13:7. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata ay 13 at ang talata ay 7. Alalahanin ninyo na nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Amen. Palakpakan natin yung mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Anong sabi ng banal na kasulatan? Alalahanin ninyo ang mga nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo nang siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. Yun, alalahanin natin kanilang magawa, ang kanilang sakripisyo, mga minamahal. Kung minsan nakakalimutan natin,
Alalahanin natin kung paano sila nagsakripisyo, mga minamahal, upang tayo maligtas, mga minamahal, mula sa lusak ng kapahamakan, mula sa lusak ng karamdaman, sa ating mga bisyo, binago ang ating buhay. Sila nagturo sa atin na lumapit sa mahal na Panginoon. Tanggapin mo ang palataya ka sa ating mahal na Panginoon. Sila ang nagturo sa atin. Pinagpala tayo, mga minamahal. Dahil dito, mga minamahal, ang Diyos nagbabago ng buhay ng tao. Hindi ba basta-basta, mga minamahal? Siguro, pag tinaningan ang iyong buhay ng mga minamahal ng doktor, hopeless ka. Ating beloved brother John Marshall, anong sabi ng doktor? Hindi na kita injeksyonan ng anti-rabies. Kasi nakagat siya ng aso, 2 buwan na, mga minamahal. Anong sabi ng doktor? Hindi na kita injeksyonan dahil mamamatay ka. Sisiya ng bahay, umiiyak siya, nalulungkot siya. Ngunit napanood niya sa TV na dito sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos nagpapagaling lahat ng uri ng karamdaman. Hinanap niya ang gawain ng mahal na Panginoon. Pinuntahan nila, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus, mga minamahal. Way back 1997, tinaningan ang kanyang buhay ng 2 buwan, mga ng taon. Ngayon, almost 27 years, 28 years, mga minamahal, buhay pa ating beloved kapatid. Bakit, mga minamahal? Dahil ang Diyos na ating nakilala, Diyos na makapangyarihan. Pag lumapit na sa paglingkuran daw natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal, pararangalan ka ng ating Diyos. Dito pa lang sa lupa, pararangalan ka ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain ka ng mahabang buhay ng Diyos, mga minamahal. Sa tao, may hangganan ang iyong buhay. Sa Diyos, mga minamahal, dugtungan ang iyong buhay. Kaya pag nakilala mo ang Diyos, magkaroon ka ng buhay, mga minamahal. Hahaba ang iyong buhay, mga minamahal. Ang dami dyan, halos lahat dyan, mga minamahal, nakaupo, mga minamahal dyan. Puro yan may mga problema, may karamdaman. Bakit sila napunta rito, mga minamahal? Dahil gusto nila, mga minamahal, gumaling, magbago ang kanilang buhay. Ngunit hindi sila binigo ng Diyos. Bakit? Ang Diyos, mga minamahal, paglapitan mo, mahabagin ang ating mahal na Panginoon. Pag nakilala mo ang Diyos, mahabagin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi pa nga rito, mga minamahal, at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Dapat yung paglilingkod pala natin, may tutularan tayo, yung magulang natin sa mahal na Panginoon. Yung kanilang pananampalataya, mga minamahal. Dahil kung sumuko ang ating mahal na pastor sa paglilingkod, wala tayo sana dini. Wala tayo rito, mga minamahal. Ngunit hindi sila sumuko kahit may kahirapan, mga minamahal, kahit walang-wala, nagpatuloy sila, naglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya tayo nagtatamasa ng pagpapala. Para ang linggo, 168 mga minamahal tumanggap sa mahal na Panginoon. Nagpa-follow up kahapon, naggawain sila kahapon, mga minamahal. Mayroon namang 8 na tumanggap sa mahal na Panginoon. Isipin mo yung hopeless yun, mga tao na yun, mga minamahal. Dahil yung iba, mga minamahal, may puno sila ng karamdaman, may mga cancer, mga minamahal, hindi sila makatulog. Ngayon, mga minamahal, nung nabautismohan sila, tanong sila, mga minamahal, kumusta na yung pagtulog? Sabi, payapa ako. Bakit? Mga minamahal, dahil nadama niya ang presensya ng mahal na Panginoon. Yung hindi pa siya naglilingkod, mga minamahal, mayroong kulang daw sa kanyang puso. Ngunit nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, sabi pa nga, mga minamahal, payapa na siya. Nawala yung agam-agam, nawala yung kaba niya, mga minamahal, nawala yung takot. Dahil pag natanggap mo ang mahal na Panginoon, aalisin niya ang takot. Pagpalain ka ng mahal na Panginoon, ang kailangan lang natin, paglingkuran ang Diyos, matakot tayo sa mahal na Panginoon. Dahil pag takot ka sa Diyos, mga minamahal, takot kang magkasala. O di, malaki tayong kaginhawaan sa gobyernong ito, mga minamahal. Ang Jesus Miracle Crusade. Dahil natatakot tayo sa mahal na Panginoon. Pag takot ka sa Diyos, takot ka magkasala. Mga minamahal, ang gusto mo lang, masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagpapala tayo, mga minamahal, tayong mga taga-Jesus, Miracle Crusade, maging ilaw tayo ng sanlibutan. Kung tayo pala, mga minamahal, naglilingkod na totoo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, dito pa lang sa lupa, mga minamahal, sasabihin ng kakilala mo, totoo yan, binago ng Diyos. Pinagpala yan, naglingkod sa mahal na Panginoon. Mapalad yan, dahil nakilala niya ang Diyos. Mga minamahal. Sasabihin, mga minamahal, yung kapatiran natin, mga minamahal,
sa dako ng Maynila, isang lasinggo, mga minamahal, problema ng barangay. Dahil pag nalasing siya, tinatawag sa Ilonggo yung nagmamaoy, nagsisigaw, hindi makatulog yung makapitbahay. Problema ng barangay kapitan, mga minamahal, di rin mapigilan, mga minamahal. Dahil pag nakainom siya, ganun ang ugali niya, nagsisigaw, naghanap ng away. Isang pagkakataon, siya ay nakalapit sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagkalapit niya, binago siya ng Diyos. Nagulat yung kapitbahay. Dahil dating lasinggero, mga minamahal, sige nagwawala, sige maoy, mga minamahal, pag tuwing linggo, biyernes ng gabi, bit-bit na Biblia, nakaputi na, nakalong sleeve na. Sa kagalakan ng ating beloved kapatid, dahil itinuro dito na purihin mo ang mahal na Panginoon. Umaga, gabi, purihin mo ang Diyos. Mahilig umawit yung ating mahal na kapatid, mga minamahal. Tuwing madaling araw, nagpupuri siya. Pag nagpupuri siya, mga minamahal, nadadama niya ang presensya ng Diyos. Sa gabi, mga minamahal, nagpupuri siya, nadadama ang presensya ng Diyos. Nagalit yung kanyang kapitbahay. Kasi maingay daw yung mga beloved kapatid dahil umaawit sa mahal na Panginoon. Pinabarangay siya. Sabi pa nung kapitan, bakit mo pinabarangay yan? Nagpupuri lang yan sa Diyos. Yung dati nagwawala yan, yung lasinggo pa yan, nagwawala yan, hindi ka nagpabarangay. Ngayon na nagpupuri siya sa Diyos, yung naglilingkod sa mahal na Panginoon, dala na ng Biblia, ipabarangay mo, mapalad ka dahil binago siya ng mahal na Panginoon. Isipin mo ngayon, naging ilaw siya ng kanilang barangay, ng kanilang kapitan, mga minamahal, na dito pala sa Jesus Miracle Crusade, pag nakalapit ka sa mahal na Panginoon, babaguhin ang iyong pagkatao. Lalakad ka sa tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya walang lugi, mga minamahal. Maglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, pararangalan ka ng ating mahal na Panginoon. Dito pa lang sa lupa, mga minamahal, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin, huli natin yung bersikulo, maghanda ating mga awit manugtog, awit 112, 1 hanggang 3, talon sa 7. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata ay 112, at ang talata ay 1 hanggang 3, at tatalon sa talatang 7. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. Dito po sa talatang 7, siya'y hindi matatakot sa mga masasamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tayong binago ng mahal na Panginoon. Wala tayong ibang gawin, kundi purihin ang Diyos. Pasalamatan ang mahal na Panginoon. Sabi nga rito, purihin ninyo ang Panginoon dahil pag pinupuri mo ang Diyos, tawagin kang mapalad. Sabi dito, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naligayang mainam sa kanyang mga utos. Pag binagawa mo pala, mga maligaya kang ginagawa ang kalooban ng Diyos. Takot ka magkasala, dahil natakot ka sa mahal na Panginoon, tawagin kang mapalad. Tawagin kang mapalad. Hindi swerte, mga minamahal. Ang swerte, minsan lang yan. Sa ating mga Kristiyano, mapalad tayo. Bakit? Nakilala natin ang mahal na Panginoon. Mapalad tayo, mga minamahal, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan na hinanda ng mahal na Panginoon. Sabi pa nga dito sa 2, at kanyang bini ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaya mga minamahal, pag naglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, tawagin kang mapalad. Dahil dati kang mga minamahal, anong sabi ng ating beloved kapatid? Dati siyang naglasinggero, nagmamaoy siya, mga minamahal. Nung binabarangay siya, sabi ng kapitan, mapalad ka nga, kaya nakarong ka kapitbahay na binago na ng mahal na Panginoon. Dito pa lang sa lupa, yung mga tao, mga minamahal, nakakilala sa iyo na ikay binago ng Diyos, sila mismo magsasabing, mapalad siya, nakilala niya ang Diyos. How much more ang ating mahal na Panginoon? Dahil yung binhi mo daw sa lupa, mga minamahal, tatawaging mapalad. Bakit? Maglilingkod ka sa mahal na Panginoon at bibigyan ka ng kaginhawaan ng Diyos. Sabi pa sa 3, kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay. Ang kanyang katwiran ay manatili magpakailanman.
O dati mga minamahal, mga bankrupt yung ating mga beloved kapatid. Walang-wala dahil sa kanilang karamdaman. Naubos ang kanilang salapi, mga minamahal, sa papagamot, mga minamahal sa ospital. Ating beloved nanay, Rosita Oho, mga minamahal sa dako ng Malanggas, kanyang lupa, nabinta. Kanyang kalabaw, baka nabinta lahat. Lahat ng albularyo, pinuntahan niya. Hospital sa Malanggas, punta siya, mga minamahal, doon yung kanyang sakit, mga minamahal, Almoranas, 28 years. Grabe niyang paghihirap. 28 years, naubos ang kanyang kayamanan. Yung pag-ari niya, naibinta lahat. Ngunit nang nagkrusada ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa dako ng Malanggas, Lalitya, nang siya'y dumalo, mga minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Instant pinagaling yung ang 28 years niyang sakit na Almoranas. Walang operasyon. Kaya sabi pa nga nung pastor na kapitbahay niya, Nay, layuan man ang inyong gisimbahan. Tuas Malanggas, 3 oras siyang maglalakad, papunta sa bahay-sambahan, mga minamahal. Sabi niya, sige raglayo. Sa naama din na yung mga born again, dire na idagang simbahan, dire lang ka, dito ka na lang magsamba. Ang sabi niya, dati na akong nagsasamba dyan. Ilang taon ko nagsasamba sa inyo, hindi pinagaling yung aking Almoranas. Samantalong doon sa malayo, doon sa Ladetsa, Malanggas, nung ako'y minsan dumalo, yung aking karamdaman pinagaling ng mahal na Panginoon. Kaya doon ako magpupuri. Doon ko pupurihin ang Diyos. Dahil ang Diyos doon, buhay nagpapagaling ng karamdaman. Kaya walang lugi, mga minamahal, yung paglingkuran, makilala mo ang Diyos. Mga minamahal, kaginhawaan ibibigay ng ating mahal na Panginoon. At di pa, lalakad ka sa katwiran ng Diyos. Payapa ka, mga minamahal. Ano mga balita dyan, hindi ka bagabag. Kaya bakit? Payapa ka, mayroon kang kapayapaan, kagalakan ibibigay ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ano sabi sa 3, dito sa 7, mga minamahal? Ang sabi dito sa huling talata, mga minamahal, siya'y hindi matatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hindi ka matatakot sa mga balita. Kung anong balita dyan, mga minamahal, de alam mo ang Diyos na iyong pinaglingkuran, payapa ka, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Hindi ka matatakot, mga minamahal. Katulad natin, beloved kapatid, sa dako ng Dumaguete, mga minamahal. Nung dumating yung bagyong Odette, takot na takot sila, mga minamahal, siya, mga minamahal, payapa siyang natulog. Kubo lang kanyang bahay, payapa siyang natulog. Pagising niya, mga minamahal, nandun na siya sa lasang. Dahil nilipad pala kanyang bahay. Hindi siya ginising ng Diyos. Payapa yung kanyang kubo, nilipad, mga minamahal, papunta doon sa mga minamahal sa lasang. Paggising niya ng umaga, dahil bubuksan niya ang bintana, hindi mabuksan. May puno. Yung pintuan niya, mga minamahal, buksan niya ng konti. May puno din. Nandun pa sa bangin, mga minamahal. Ang pinagtaka niya, mga minamahal, dahil nilipad ang kanyang bahay, hindi siya ginising ng Diyos. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, anumang balita, payapa ka, papayapain ka ng ating mahal na Panginoon. Iingatan ka ng Diyos. Kaya walang lugi ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Ano man ating naisin, mga minamahal, ang Diyos magbigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan. Kaya ang ating gagawin, mga minamahal, maglingkod tayong tapat sa mahal na Panginoon. Yung puso natin matatakot sa Diyos. Bakit, mga minamahal? Pag takot ka sa Diyos, mga minamahal, ang puso mo, mga minamahal, payapa ka, bigyan kang kagalakan ng mahal na Panginoon. Ano mang naisin natin sa buhay, ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, habang inaawitan natin mahal na Panginoon sa lahat nating baguhan, mga minamahal,